nakaraan na tungkol kay Erika, binabas nila ako. Rights man nila yun. Basta ako, pinaliwanag ko sa sarili. Pinaliwanag ko na yung ayaw maniwala, bahala sila. Pero ako alam ko sarili ko, nakampi ko sarili ko bro na wala akong masamang motibo. Ang ginawa ko lang doon, makipagkaibigan. Hello mga sangkay, mga kalingap. Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay sa Sangkay Lawns muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ang lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, Ate Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa kasamahan ko po, no? Sa Kalingap Watchers, yung mga grupo ko po dyan. And also, mega love shoutout sa mga grupo na sumusuporta sa akin. Andyan yung Team A1, Giggle Ladies, Joy Natics, Joy Solid Titas in Manila, Solid Joy Team Baliw, I Love Joy International, Joy Beauty Titas in Manila, Diwata Cares Marathoners, and WCC, White Chicken Cactus. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga sangkay, may pag-uusapan tayo. Ito'y patungkol sa issue pa rin sa kay Bobby TV 143, no? Kagabi may nag-live yung Karaba, no? And re-reactionan natin yon. May portion tayong re-reactionan doon sa mga sinabi nila. And pero bago ang lahat ng yon, no, panoorin muna natin itong interview kay Bobby TV 143 ni Starax, no? Credit dito kay Starax, no? Credit dito sa kanyang interviews. Kinuha natin itong interview na ito, yung upload niya dun sa kanyang YouTube channel. Supportahan natin si Starax, no? Mga sangkay, mga kalingap. So tara mga sangkay, mga kalingap, panoorin natin itong video na ito. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Ito napansin ko, mulat sa poll, pag may mga issue, talagang tahimik ka lang. Kumbaga, ito yung isa sa mga napansin ko. Mayroon kang ginagawang isang action na silent, kumbaga, silent killer na minsan na yung karimang issue ay biglang nawawala. Napopokus doon sa isang bagay. Ano yung masasabi mo doon? Ano lang bro, alam mo ako, hindi ko man din alam. Kasi sabi ko nga, dapat lagi ka nakahanda kasi alam mo yung issue, anytime pagdapuan ka niyan, dapat tanggapin mo at unawain mo. At the same time bro, mahalaga sa lahat, ipaliwanag lang. At saka huwag mong ipilit bro, ito sikreto yan bro, huwag mong ipilit bro yung gusto mo. Kunyari, ito gusto mo, hindi, ipaliwanag mo lang, din bahala silang mag-absorb. Hindi pwede bro na pinaliwanag mo, dapat ikaw masusunod. Tama. Hindi. Kasi may freedom of expression tayo eh. Lahat na sa atin ang karapatan. Nasa demokrasya pa tayo. So kunyari, kagaya nito nakaraan na tungkol kay Erika, binabas nila ako. Rights man nila yun. Basta ako, pinaliwanag ko sa sarili. Pinaliwanag ko na, yung ayaw maniwala, bahala sila. Pero ako alam ko sarili ko, nakampi ko sarili ko, bro na, wala akong masamang motibo. Ang ginawa ko lang doon, makipagkaibigan. Yun talaga. Para sa akin kasi bro, saan pa ba, para saan pa ba naging kalingap ka tapos ang laman ng puso mo, puro galit. Alin ba ang mas madali? Yan, sa'yo bro, tanongin kita. Alin ba ang mas madali? Ang umunawa o manatili kang galit? Ang umunawa, simple. Oo, di ba? Mas madali umunawa, mas madali magpatawad kaysa na manatili kang galit. At least nagbungutan ka ng tinig sa puso mo. Yun yung pinakapunto ko bro. Kasi tumatanda na tayo eh. Isipin mo na lang ganitong edad ko na tapos ang puso ko puro galit ang laman. Ano mangyayari sa akin? So part yun eh, yung paghahihilo ko, pagbati-bati kay Erika, hindi ko na inisip na kalaban siya eh. Hindi ko inisip sa totoo lang. Wala sa isip ko, wala sa puso ko na, ay may pinaplano si Bobby TV. Walang plano din. Ako lang, umira lang talaga sa akin siguro bro, yung time na yun na parang, batiin ko nga to kasi kalugar ko, kapitbahay ko, kabarangay ko. So wala akong dahilan para magalit-galitan sa kanya. Di po ba? So, yun lang, malinis yun, walang. Tsaka huwag silang kabahan bro, syempre, no? Kasi nga, hindi man yung babalik sa kalingap.
Ano ba ang minumuri nila? Hindi yan babalik. Maniwala kayo, hindi yan babalik. Kasi nag-aaral siya, vlogger siya. Wala din siyang time para mag-vlog. Hindi pa siya tapos mag-aaral. Kasi yung iba kasi mga nanonood at yung mga nakakaintindi, nakakaunawa. Yung mga hindi nakakaunawa, yun yung minsan agresibo sa mga salitang hindi naman dapat. Oo. At saka sa mga viewers, sa mga ka-agency natin, huwag mo mag-alala kasi hindi na yan babalik. Kasi nga, busy sa pag-aaral at saka vlogger na yung baga. Siyempre, alangan man itigil mo yung pag-aaral mo para gusto mo lang mag-vlog. So, hindi mangyari yun. Dahil siyempre, bilang ikaw ba, kalugar mo, kita vlogger, makita mo nag-live, mag-hi man lang tayo dito. Ang akin lang kasi doon, maramdaman man lang niya na may isang kalinga partners na hindi galit sa akin. Siyempre, ang dala-dala ko doon, si Kuya Bal, si Kalinga Prab. Siyempre, pagkikwento niya yan, alam mo, may umakyat sa akin kalinga partners yung tao ni Kuya Bal, yung tao ni Rab. Mabait man, naghahilo pa nga. Hindi ba maganda sana ang resulta, bro? Kung maibsan natin yung galit kung may naramdaman man siyang sama ng loob. Hindi ko man sinabing mawala pero 2%, 3% maramdaman niya na, may kalinga partners pumupunta sa live ko, hindi man pala galit sa akin. Kasi minsan bro, nasa mindset din ng mga galit. Pag member ka ng kalingap, ibig sabihin, kalingap yan. Galit yan sa akin. Hindi ganun. At saka, si Kuya Bal bro, Christian. Si Kuya Bal pastor. Sa tingin mo ba, anong pipiliin ng Kuya Bal, yung galit o pagpapatawad? Oo, di ba? Yun ang punto ko dun. Yun ang hindi nila nag-get. Bro, ito, simple sa nangyari ay may mga natuwa at nagalit sa'yo. Ano masasabi mo doon bro sa mga nagalit sa'yo? Doon sa mga nagalit sa akin, guys, pasensya na kayo kasi tandaan po ninyo na malaya pa din ako saan ako pumunta. Kayo din, isipin nyo na lang magpalit ng sapatos. Alin kayo kung kayo vlogger tapos awayin ko kayo, ibabas ko kayo, anong mararamdaman ninyo. Pero sa ganun pa man, malawak ang ating pangunawa bro. Hanggat hindi tayo saktan, physically, wala din problema doon. Murahin tayo, ibas, normal Normal yan, kaya sabi ko, ang labanan dito pagdating sa social media, dapat mahaba yung pasensya mo talaga. Ngayon, kung maiksi ang pasensya mo, huwag ka na mag-vlog. Kasi gano'n nasasabihin nila sa'yo nag-vlog ka pa, nag-vlogger ka pa, kung maiksi pasensya mo. So, yung galit sa akin bro, bahala na si Lord. Ipagdasal ko pa rin na sana may masmasan, mawala yung galit nila. Kasi ano lang yun bro, bugso ng damdamin lang yun. Siyempre. Pero, tayo naman bro, kilala mo naman ako. Hindi naman tayo namabalaura. Hindi tayo bro, gano'n na yung pagmumurahin sila. Ayaw natin yun bro. So yun mga sangkay, mga kalingap, at napanood yung kapiraso dito sa interview na ito ni Starax kay Bobby TV 143. Gaya ng sabi ko, credit dito kay Starax. Mahalin natin si Starax. Isa sa mga napansin ko dito kay Starax, bago siya nagva-vlog sa isang tao, bago niya i-vlog ang isang tao, nagpapaalam muna siya, Ito yung gusto ko sa kanya, yung may respeto. Yung ire-respeto niya yung isang tao na itatanong mo niya muna kung pwede ba kitang i-vlog. Hindi yung iba na, kagaya ng iba, di ba? Na once na makita yung isang tao, vlog ka agad, interview ka agad, di ba? Yun yung parang, parang walang respeto sa tao. Ito yung pinakagusto ko kay Starax, yung nagpapaalam muna. Okay, dako tayo dito sa kanilang pinag-uusapan ni Bobby TV 143. Napag-usapan yung patungkol dito sa naging issue sa kanila ni Erica, yung pagpunta niya sa live ni Erica, Sabi niya dito, wag mong ipilit ang gusto mo. Ipalawanag mo lang, bahala na sila umintindi. Maganda yung yung mga dito sa mga sinabi ni Bobby TV 143. Makikita natin yung pagkalawak ng kanyang pag-unawa, dito sa mga issues. Kasi ito rin ang napansin ko sa kanya, na hindi siya basta-basta, pumapatol sa mga issues. Hindi siya basta-basta nandiyan na pagka nalaman niya na mayroong bumabanat sa kanya, live ka agad, reaction ka agad. Hindi, Ito yung tao na malalaman natin na malawak yung kanyang pag-unawa sa mga bagay-bagay, Totoo yung sabi niya,
tama na yun. Yung naipaliwanag mo na-explain mo na yung side mo, bahala na sila, umintindi. Ano man, maging negative or positive man yung paliwanag ng isang tao, the most important thing is na-explain mo sa kanila kung ano yung katotohanan. Nasa kanila na yun kung maniniwala sila o hindi. Di ba? Gusto lang niya makipagkaibigan, no? Kalingap, gusto niya, kasi, ito yung explanation niya, no? Yung pagpunta niya dun sa live na yun, gusto niya makipagkaibigan lang niya, no? Kalingap gusto ng pagpapatawad, kasi nga yun kalingap, no? Yung kalingap kasi, kagaya sabi niya, si Kuya Val ay pastor. So, ang ano dito, yung pagpapatawad. Kung meron man tayong mga naging kaaway dito, yung matatagal lang naging kaaway na tahimik na hindi na bumabanat dito sa kalingap, ito yung pagkakataon siguro, no, na magparamdam tayo at mahalin na rin natin sila. As long as na hindi yung tuloy-tuloy yung banat nila, yung matagal na panahon na, ilang years na, ilang months na, yung naging issue, tapos siya'y tahimik na, wala na yun. Ibig sabihin, iburahin na natin, no? Burahin na natin yung mga hidwaan, kung ano man, kasi hindi na siya bumabanat pa, di ba? Wala naman siyang banat sa kalingap. Yun yung importante dito. Huwag kabahan, hindi na babalik sa kalingap. Nagbigay siya ng assurance dito, lalo na sa EDC community, no, na huwag mag-alala, huwag matakot, huwag kabahan. Dahil nga si Erica ay hindi na babalik sa kalingap, no. Ito yung lagi kong sinasabi na yung community, yung ilan, yung iba, na hindi ko nila lahat, yung community ng EDC, yung iba dyan nag-overthink kaagad. Iba kaagad ang kanilang iniisip, no? What if, ano pa kaya kung si Kuya Val ang dumalaw doon, nag-comment doon? So, ibig sabihin nyo, si Kuya Val, ibabash ninyo dahil pumasok doon sa live ng isang tao, no? Ito yun, si Kuya Val pumapasok sa mga ilang beses na si Kerwin Name, no? Pumapasok si Kuya Val at nagko-comment. So, ibig sabihin doon, si Kuya Val ay gustong makipagkaibigan doon sa mga pinapasukan niya. Ang ano dyan si Kuya Val, pumapasok kay na FMT, kina Rowie Name, di ba? Kasi ito yung naging problema, hinahaluan, no? Hinahaluan ng politika, yung mga ganito. Gusto niya maramdaman na may isang kalingap partners na hindi. Totoo. Yun yung gusto niya, no? Na gusto ni Kuya Bobby na na maramdaman ng taong ito ni Erica na, oops, meron palang isang kalingap partners na hindi galit sa akin. Di ba? Na hindi ako hinusgahan. Ito yon. Yung kanina ay yung napanood ko doon sa Karaba, no? Ewan ko kung mali lang yung aking pagkakaintindi doon sa pagkasabi ni Teacher N na hindi nag-sorry. Sorry ha, hindi ko masyadong maintindihan doon. Basta yung hindi nag-sorry, yung sabi. Kung si Bobby TV 143 kan lang sinasabihan na hindi nag-sorry doon sa pag-walk out sa kanilang live, tingin ko hindi dapat mag-sorry si Bobby TV 143 sa kanila. Kasi yun nung una, naramdaman ng tao na dihado siya doon sa programa ninyo, doon sa live ninyo. So, hindi dapat, no? Walang dapat ipag-sorry dito si Bobby TV 143. Tapos yung isa na sinabi doon, yung isa kasama nila na sinabi na siya din daw dumadalaw doon sa mga kalaban, sa mga nagla-live na kalaban ng Kalingap. Kahit daw si Kuya Potpot, nabanggit si Kuya Potpot. Okay, sabihin na natin, no? Kasi ito yung pinupunto nila na ang papasukin lamang dapat. Ito yung gusto kasi nila na ang papasukin lamang dapat, no, ng mga Kalingap partners na nagla-live, yung mga kalaban, yung mga kumakalaban ng Kalingap. Doon daw acceptable daw yun na pumasok doon. Okay yun, no? Na pumasok doon at mag-comment. Kasi ang topic nila
kinakalaban nila yung Kalingap. Itong si Erica, kalaban siya ng anti-Kalingap ba siya? Dati siyang beneficiary ng Kalingap. Hindi natin masasabi na anti-Kalingap na nga siya, no? Ang kanyang live na pinasok ni Bobby TV 143, hindi Kalingap ang topic. Ibang topic, no? Yung live niyang yon. Walang pangbabastos, walang pangbabalahura sa Kalingap. Yung topic niya dun sa live niyang yon na pinasok ni Bobby TV 143. Ngayon, anong gusto niyong gawin ni Bobby TV 143 doon? Murahin si Erica na ang kanyang topic ay labas sa Kalingap. Hindi naman Kalingap ang kanyang tinatapik. Ikukumpara ninyo. So, sana maintindihan nyo mabuti ito ha. Ikinukumpara kasi nila dito sa mga nagla-live na ito na anti-Kalingap, na ang kanilang tinatapik lagi ay Kalingap. Kumpara dito kay Erica, na ang topic ni Erica ay hindi naman Kalingap. Hindi sige sabihin na natin anti-Kalingap din si Erica. Pero ang kanyang topic na pinasok ang kanyang live doon, na pinasok ni Bobby TV 143, walang kinalaman sa Kalingap. Yun yung intindihin nyo, no? Kasi pinagpipilitan ninyo na okay lang pasukin yung mga nambabalahura sa Kalingap. Okay, pasukin ninyo, murahin din nyo doon. Kasi ang kanilang tinatapik Kalingap. Kung ito na hindi man natatapik ang Kalingap, na pinapasok ng isang Kalingap partners, mumurahin nyo na hindi naman natatapik yung Kalingap? Hello! Ito yung gusto kong ilagay sa utak ninyo. No? Na huwag kayong maging sarado yung inyong utak. Naintindihan ko, gets ko yung Karaba, no, na meron silang love team na sinusuportahan. Malinaw, no? Kaya sila ganito na naging bias sa kay Bobby TV 143 kasi meron silang love team na sinusuportahan. No, dapat hindi kayo ganon. Dapat hindi maging bias. Kung meron kayong partner na love team na sinusuportahan, wag niyong ihalo dito, no? Sa live ninyo. Wag kayong maging bias, no? Ilagay lang sa lugar dapat. No? Wag niyong iparamdam sa guest ninyo na, ops, ito yung love team na sinusuportahan namin kaya kukontrahin ka namin. Mali yun, no? So doon sa kasama ninyo, ito yung pinupunto kasi ninyo Ito yung gusto ninyong iparamdam sa mga tao na sa mga nagla-live, no? Okay lang na pumasok doon yung mga nagla-live, yung mga Kalingap partners sa mga nagla-live na anti-Kalingap. Okay, pasukin ninyo, murahin ninyo. Kasi ganun din ako Pumapasok ako like FMT kay Federico, pinapasok ko yan. Kasi ang topic nila, Kalingap. Binabalahura nila ang Kalingap. Kagaya kay Erica, na ano man ang topic niya doon, wala namang topic, hindi nga nabanggit ang Kalingap doon. Babastusin natin? Mali, di ba? Lawakan ang inyong pag-iisip. Grabe yung pag-iisip ng ibang mga tao, no? Hindi ko nila lahat dito sa EDC community, pero meron dyan, no? Ito, kung yan din pala ang gusto ninyo, nangyari kay Kuya Brooks kagabi. Pumasok doon kay Kapeso, na ang topic ay Kalingap si Kapeso. Pero hindi binanatan ni Kuya Brooks si Kapeso, no? Kung ano-ano mga sinabi doon, nagpapapansin, nagpapaawa, di ba? I-guest nyo rin. Di ba? Kausapin nyo rin si Kuya Brooks, i-guest nyo rin. Para hindi kayo maging bias, para hindi matawag kayong bias itong mga Karaba na ito. So muli, maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lons, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa dako ng mundo bang kayo naroroon. Paalam ng mga sangkay, mga Kalingap, paalam.